Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Miyerkules, kapulisan nagpahayag nga madamo nga mga residente sa Zone 2, Barangay Bacau, Mandurriao, may ginatago nga supply sa mga iligal nga droga. Kapulisan naghatag sang ultimatum sa mga barangay official nga nagabaton sang payola sa mga durugista. Madamo nga mga kabog na siplatan sa puno sang lunok sa Barangay 30 Bacolod City. Presensya sa mga inigin ka-alarma sa mga residente. Iban nga kabataan sa balay dalayunan sa Iloilo City ginaligar nga ginasakit man sang ila kaupdanan nga nagapang-bully. Geofoam technology pagagamiton sa pagkayo sa mga depektibo nga porsyon sang Ungka flyover. Kag horseback riding sa isa ka rancho sa Bacolod City patok nga bonding sa mga mag-abyan kag pamilya. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan, hepes ng Iloilo City Drug Enforcement Unit, nagtuad nga pila ka mga pamilya sa Barangay Bacau imbolbado sa illegal drug trade. Ini kasunod ang pagkakumpiskar sang kapin 1.7 million pesos nga balor sang illegal nga droga kahapon. Si John Sala nakatutok exclusive kag live sa Barangay Bacau, Mandurriao. John? Jert, hindi na bag-o sa Barangay Bacau, Mandurriao ang istoryahan na isang illegal drug trade bangod sa pila ka mga drug personalities nga diri nagapuyo o kung dirigin patigayon ng ilang drug activities. Gani subong ginatutukan sa otoridad ang liwat pagdamo sang illegal drugs diri sa barangay. Amat-amat nga nagtahaw ang illegal drug trade sa Barangay Bacau, Mandurriao sa nagliligat nga mga tuig suno sa Iloilo City Drug Enforcement Unit. Apang sa karon, liwat nga nangin sentro ines ang mga buy-bust operation kung hindi diri ginapatigayon sa barangay. Gintuad sang pila ka mga nagkaladakpan sa iban nga mga distrito nga diri sila nagakuha sang supply. Suno sa CDEU, madata sa gihapon ng illegal nga droga sa lugar. May ara rin halos tananda, sir. Kami lang nakapupa na may mga informants nga nagapanugid sa ako. Kahapon nadakpan ang mag-live-in partners na Sheila Palomar kag Eric Asignacion nga residente sang Zone 2. Nakuha sa ilang 250 grams ang suspected jamo nagabalor sang 1.7 million pesos. Suno sa CDEU, ang tuwang mga downlines ang padayon nga nag-ooperate sa barangay nga Preventido Drug Group. Apang suno sa pamilya sa mga subject, planted lang ang narecover sa ila. Magluwas sini, may mga ginkawat pa kuno mga kapulisan nga magamit sa pamilya. Namiang ko na sa inyo nga sitwasyon. Namiang ko na pagkapot nyo nga nagkapanakop ka mo pirutan sa insakto lang. Pati mga gamit sa kabataan ko, ngibudlayan ko, nalibod ko, nautangan ko na, sinadlaw, nabayran ko, napanguha nyo lang. Wala kami nangawat, paano mangawat ang pulista na nangaobra lang tatarong. Ang pulis, ila din po obrahan ng storya ay para makabalo sila. Dugang paniinot, hindi lang sa Zone 2 sila nabudlayan mag-monitor kundi sa bugos nga barangay. Bangod sa ginapahayag pagbaliwala sinis ang barangay officials, bangod may ginabato ng iban sa ila nga payola gikan sa mga durugista. Mismo na ang mga nagadakpan na dugay na ang mga panahon nga nagadakpo. Maambang lang yapon sila nga, pabayaan lang kami nila kapya, nila kagawad na. Paano ito na mga sir na mismo na nagkalinagay sila mga residente. Hindi makulong ng mga maligyan ng droga. May nagaprotektar sa ila. Gintinguan sa news team makawan sa bahin si punong barangay Joel Alvarado, apang may seminar kuno ini. Ang iban nga makatapos ang barangay council, wala man naghatag sang komento luwas sa chairman sang Committee on Peace and Order. May ara gid man siguro nga pagkulang ang mga barangay opisyal, pero siyempre sir, hindi tama na siguro sila masubaybayan guro nga sa 24 hours. Gani paandam ni inot sa mga opisyales ang barangay. Wala mo man sir, may ara itahol din sa ila sir. Hindi kita dapat basta magsalig din sa barangay sir. Tanda na ka ng barangay sir. Wala mo sir, place na sila daan. Jert, suno sa City Drug Enforcement Unit nga padayon ang ilang pagpatigayon sa monitoring kag pagpatigayon man
sa mga drug bypass operation tub-tub nga mapapas na gid ang illegal nga droga diri sa barangay Bakhaw, Mandurriao. Jert? Madamo gid nga salamat sa update Kapuso John Sala. Kag para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prieto. Adrian? Yes, Jert, maraming salamat mga kapuso sa Bacolod City naman. Pagdamo sang kabog sa punaw sang lunok sa barangay 30, ginakalarma sang pila ka mga residente. DNR Penro nagpasaling nga wala sang dapat kablakan ang publiko. Yaring balita nga itong gintutukan. Natalupang daan sa mga residente kag sa mga nagalabay ang pagdamo sa mga kabog sa bakanteng lote sa barangay 30. Magluwas sa puno sa Star Apple, sa dako nga puno sang lunok, naghapon ang maini. Ang mga residente, hindi malikawan nga makabatsyag sa kakulba. O do seasonal na di sila, do mga March, do wala na di sila. Tapos gabalik naman na sila. That time nga mo to siya, do first time nga mo to kadamo. Saksi sa pagdamo sa makabog ang mismo caretaker sang propiedad. Pero maglay matsyagla, tamang kainit, kasama chimpong ulan, gulpi lang nakaulog, kisama bunalan ka manok. Nagpadulong sa lugar makatapos sa Provincial Environment and Natural Resources Office kag natukiban nga Golden Crown Flying Fox sa makabog nga nagapanong dire. Makita ng mga ining species sa mambukal sa Murcia, Negros Occidental. Basi ang ilang ginbulabog ang ilang previous ng habitat, ang previous nilang nesting place. So nakakita sila sa host tree. Basi lapit sa iyang feeding ground. Damo siya faktor nga nagsaigo na siya. Wala naman sa masihan ng Penro ngay angot na pagdamo sa makabog sa aktibidad sang Mount Canlaon sang damlaglang. Suno pa sa Penro, wala sang dapat kabalakan sa presensya sang makabog sa lugar apang ginadumilian ang pagtandog sa mga ini. Ma-consider na endangered na species mo na iyang category, no? Pag-harm, ang pagdakop or anong himo untang hindi maayo is punishable by law, particularly sa aton nga Wildlife Act. Ginapanugyan naton nga ang pagsakit, pagpatay o naman pagdakop, pagbabaligya is illegal. Nagpasalig naman ang puno barangay nga wala ginatandog ang mga sapat sa bakanteng lote. Buwasin na do sa pila ka tuig nga tinirda nila, do naka-adjust naman lang na ding tao sa ila nga mag-coexist pod sa kwan. As long nga wala man sila ga kwan na way man gapanabad. Tig 2020 pa sang una nga nasiplatan ang mga kabog sa bakanteng lote sa barangay 30. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Mga kapuso, pila pa ka mga kabataan sa Balay Dalayunan sa Iloilo City ginaaligar, ginasakit man sa pila nila kakaugdanan. Tagdumalahan sa pasilidad ginako nga may iban pa nga kaso sang bullying. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Hindi lang ang hinablos ni Nene ang nakaaging-aging sakit akong ginsaputi sang iya makaupdanan sa Balay Dalayunan. Ini ang dugang alegasyon sang tiya sang 17 anyos nga kabahin sang Children in Conflict with the Law o kon CICL nga ginabuli sang kaupdanan sini sa pasilidad. Actually sir, hindi lang na hinablos mo natabo-tamo na kabataan nga ginasakit. Wala lang yung nag-voice out, wala yung nangisog mag-voice out. Hindi ko gusto mga tabo, ikaduwa sa hinablos ko. Matandaan nga suno kay Nene, Setyembre una natabo ang insidente sang pagpanakit sa iya hinablos kag nasulit sang Nobyembre 3 nga ginhimo sang ginawanta 5 ka mga kaupdanan sini. Apang ginklaro sang tagdumalahan sang Balay Dalayunan nga sang Nobyembre 3 nag-away ang biktima kag isa ka upod sini nga hindi imbolbado sa insidente sang Setyembre. Sunod sa Centerhead, gilayon niya ginpay dalom sa disciplinary action ng 5 ka mga kaupdanan sa biktima sang Setyembre. Kaangay sang pagdumili sa ila nga makalantaw sang TV kag wala sang makabisita sa ila. Ginako sang tagdumalahan sang pasilidad nga sang nagligad niya tuig. Ginabanta 2-3 ka mga CICL ang ginbuliman apang lunsay na ini nasolbar. Sa piyak sini, nagapasalig ang tagdumalahan nga hilway sa gihapon ang Balay Dalayunan. Ang situation namon sa Subong nga ara kami sa adjustment period kay ma-transfer na kami diri sa Bag-o. And then makita man ang place nga it is safe na gidya. So makagaranti kami nga wala na. Suno kay Valdevieso dako nga pagpanghangkat sa ila ang pagtapnas ang kaso sang bullying sa lugar. Magadugang sang 4 ka house parent kag 4 ka duty guard sa pasilidad. Ilawin na kun kapi nga kasami nagakatabo ang pagpangbuli. Ang ginabantayan lang nila once nga makatalikod lang gidya ang house parent. So
dira na dayon sila. Siling nila dugsing lang na, pero ang ila ending is masakit. Gabuli nagali sila ya sa ilang mga children diri. Kay inasang aga suno kay Valdeviezo, nakigsugilano na ang 17 anyos nga si ICL kagang tiya sini sa isa ka psychologist. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, geofoam technology pagagamiton sa pagkayo sa mga depektibo nga porsyon sang Ungka flyover suno sa DPWH 6. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Samtang nagapadayon ang jet grouting nga kabahin sang Phase 1 sang rectification sa Ungka flyover, nagsugod naman ang Phase 2 sini. Kabahin sang ikaduhang nga hugnat ang pag-usara sang geofoam technology. Ang geofoam ang material nga iga-install sa ibabaw sang taytay, agud makayo ang bahin sini kung sa diin may vertical displacement o kung pag-usmod. Suno sa DPWH 6, hindi lang ang Pier 4, 5 kag 6 ang pagabutangan sang geofoam, kundi tanan nga section sang taytay. Sa sini nga proseso, ginhukas ang daan nga asphalt overlay nga ginbutang sang una. Sa baylo nga asphalt overlay, igabutang ang geofoam. Sunod nga iga-construct ang load distribution slab sa ibabaw sang geofoam, sementohan kag mag-apply sang panibag-o nga asphalt overlay antes paagyan. Nga ini nga produkto naga-exist na for how many years? For 20 years. Ini siya nga produkto ginagamit man sang aton nga mga private contractors as well as private consultants sa ilang mga flyovers kag skyway nga naga-exist because construction is not always perfected during the implementation. Dugang pa sang ahensya, hindi na kinahanglan pa nga kakason ang superstructure o kung ang ginaagyan sa mga salakyan, bangod na labot na ang hard strata o kung matig-ang nga porsyon sang duta. Matandaan nga base sa initial recommendation sang third-party consultant mangin kabahin sang rectification ang paghukas sang 4 ka span kag pagbutang sang board pile sa nagausmod nga mga haligi kung hindi masolbar sang jet grouting activity ang depekto. Naton ang refusal stage of the soil. That's why hindi na takinanlan magdugang sang board pile sa 4, 5, 6. Nag-jet grouting lang kay naka-rest na siya sa solid foundation. Ginapadasig na nga matapos ang proyekto agud mabuksan sa full capacity sa trapiko sa bulan sang Disyembre. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Papuso horseback riding sa isa ka rancho sa Bacolod City, patok na bond experience para sa pila ka mag-abyan kag pamilya kun weekend. Nakatutok Aileen Pedreso. Sa probinsya sa Masami ang dalagan sa mga luyag sa fresh air kag bonding with the nature. Ilabi na sa mga gusto magpalayoan ay sa makadali sa busy cities. Pero diri sa Barangay Alangilan, makabahing gihapon sa syudad sa Bacolod, province gid ang feels bungod sa refreshing kag relaxing view sa sulod sa sininga 3,000 square meters nga rancho. Diri mo makaupod ang mga kabayo sa horseback riding. Sila na ang bahala nga mag-tour sa imo sa bilog nga rancho. Nabdan sa news team ang mag-abyan ni John Noy kag Angela nga first-timers. I think though gusto ko at least i-try lang for the first time. 2 rounds. Nami gid nga experience da. Nami ko wala sila gapanipa. Isa sa mga nagapasiguro nga well-trained na mga kabayo amo si Joseph L. Ginpakigbahin sini sa news team ang nagakaigo nga pamaagi sa pag-atipan sa mga kabayo. Kung aga mamliguan mo sila kag pakaunon tapos pamalahon kag pagpasakay na mo. Pero may mo sila mami kapikapon. May noontime break man kuno ang mga kabayo para magpahuway ang mga ini. 2013, sang gidevelop ang lugar, tugtuba amat-amat na nga nagdamo ang mga kabayo nga subong naglabot na sa 13. May arta day local and may manta with breed nga mga horses. So, before tani sa ipa-use aton mga guest, gina-train gina siya naton, well-trained gina siya for their safety. Magduwa sa horseback riding sa Masami, ginaupod man sa photoshoots ang mga kabayo sa Sininga Rancho. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Komento ni Iloilo City Councilor Romel Duron sa regular sessions ng City Council sa tunga sa pag-grant sa prangkisa sa tricycle operators subong adlaw
Ginpakakas ni Councilor Johnny Yang sa minutes. Si Kim Salinas nakatutok. You appear to be ignorant. Ini ang ginbuyan ng mga tinaga ni Iloilo City Councilor Romel Doron, kanday Councilor Johnny Yang kag Councilor Eli Estante. Sa tunga, sang pag-grant sang franchise sang tricycle operator sa sesyon sang Konseho subong adlaw. Ini matapos nga gin-question ng Estante kag Yang si Doron kung nakarehistro sa Securities and Exchange Commission ang mga asosasyon sang tricycle. Actually, I'm just asking if the council, they require the organization to register the association to the Security and Exchange Commission. Because as stated by our good Councilor Balonda, there's advantages for registering to the SEC. Ginsabat naman sila ni Doron nga wala sang problema sa pagtukod sang dugang asosasyon. Basta wala lang nagalapas sa layi. So it's a matter of telling also that the Constitution says, I don't say that you will appear to run. Why mga magtinapunggan, hindi umagot? You ask questions, but the question is the question really directed or related to the issue at hand? Bangod sini, naghingyo si Councilor Yang nga ipakakas ang tinaga nga ignorante sa record sang session. Bangod na insulto ini, kag wala nagakabagay ang komento ni Doron. Sunod naman kay Estante, hindi dapat niya tawgon sila nga ignorante nga mga konsehal, bangod nagapasar sila sa mga ordinansa. Tagsa-tagsa man ang may kinamatarong sa pagpamangkot sa hindi maklaruhan sa konseho. If we are ignorant, why kita isunin? Why kita kapasara binansa? Why kita katinudong isunin? Why kita kapakigbato? Para sa tumuloyo, pag-igwalan kita. Ginaprobahan man sa konseho ang pagpakakasang tinaga. Pagkatapos ang session, nang husayay man Sanday Doron, Yang kag Estante. Upod Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Arriba lang tayo mga puso bango sa ashfall nga na-monitor sa pilakabahin sang La Castellana kag paglabot sa baos ng asupre sa bahay naman sa La Carlota City, Negros Occidental ginapanugyanan sang FIVOG sang mga residente lapit sa 4-kilometer PDCO kon permanent danger zone nga mag-aligmat kag magpreparar sa preemptive evacuation anuman nga oras. Importante man na sunod sa FIVOGs nga maglikaw sa outdoor activities kag magsuksok sa face mask kun magwa sa mga panimalay. Nagapanawagan man ng provincial government sang kooperasyon sa tion niya kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa sulod sa 24 oras na pulo ka volcanic earthquakes ang na-monitor sang FIVOGs. Nag-release na kita sa buong sang early warning. May mga messages kita na pwede mag-expect sang ashfall ang lugar kung diin pakadto ang hangin. Kaya tungod nga ang digasing mabas. The preparations are always there. We always ask, especially when they're really asked to evacuate, ma-cooperate lang sila. Babayi nga ginaligar ng kuha sa plastic bag nga may unod nga grocery items sa cafeteria sang Iloilo Capitol na huli kam. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa, exclusive. Tak na alas 10:12 kahapon sang aga, makitaan sa CCTV video nga ini ang babayi nga nagasuksok sang puti nga t-shirt nga pasimple nga nagwa sa cafeteria sang Iloilo Provincial Capital. Bit-bit sang babayi ang plastic bag nga ginapasuni ginkuha sini sa isa ka tenant sang cafeteria. Istorya sang tenant, gintuntong lang sini sa salog ang iya ginpangompra nga grocery items nga nagabalor sang 1,500 pesos. Bangod may ginakomodar nga customer, apang nakibot na lang ini sang gulpyada lang nga nadula. Gilayon ini nga nagreport sa mga gwardiya sang Kapitolyo. Sang ginusisa ang kuha sang CCTV, didto kag nakita ng babayi. Gina-cater ko ano yung customer, so ang gamit ko ari di sagwa. Karon sang malakat na ako, pangita ko, hindi na tuman. Basi nalipat ako. Pangita na namon tanan-tanan. Why gid? Alang-arang man na. Diri man lang to nga gamadula.
Sa pagpangita sa mga gwardya upod sa tenant, nadakpa ng suspect nga nagapungko sa labi sang Kapitolyo. Kagyara man sa iya kilid ang plastic bag. Sang ginsita, nagrason ini nga ginpadala lang ini sang iya upod kag wala ini sang intensyon nga kawaton. Gilayon nga ginkuhaan sang detalye ang babae kag gindumilian nga magsulod paliwat sa provincial capital. Ginapaligmat naman ang mga empleyado kag bisita bangod sa mga salisi nga modus. Gintinguan sa news team nga makuhaan sang bahin ng suspect apang nagpamalibad ini nga mag-atubang sa kamera. Kung may aras na gamit, dapat i-aware sila pero nga hindi sila masalisiyan. Kaya anyway, may mga gamay lang lapses, iway nakabalo sa iba niya tao, kwao lang na. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, nagbasa og pag-ihit ang Bagyo Marce sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa. Signal number 3 sa northeastern portion sa mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa Batanes, nabilin nga bahin sa Cagayan, lakip ang Babuyan Islands. Northern portions ng Isabela, Apayao, northern portions ng Kalinga, northern portions ng Abra, Ilocos Norte, kag northern portions ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa nabiling nga bahin sa Ilocos Sur, La Union, northwestern portions ng Pangasinan, nabiling nga bahin sa Abra, nabiling nga bahin sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nabiling nga bahin sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, kag northern portions ng Aurora. Sunod pa sa Pag-asa, sumugod buwas ng hapon hasta sa Biyernes ng aga. Posible nga maglandfall ang Bagyo Marce sa Babuyan Islands, ukon, northern portions ng mainland Cagayan. Bago ini, magtabok, ukon, magpalapit sa Apayao, kag Ilocos Norte. Biyernes ng gabi, posible nga yara na ini sa GWA sa Philippine Area of Responsibility. Pwede pa nga magbagong track sa Bagyo gani padayon nga magbantay sa updates. Sa datos naman sa Metro Weather, may mga pag-ulan sa pinakabahin sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Negros Island Region. Mga kapuso, padayon ng pagsaka ng dengue cases sa probinsya sang Iloilo. Base sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, halin Enero tubtob Nobyembre 2, nagdangat na sa 10,846 ang na-record nga kaso ng dengue sa probinsya sang Iloilo. Ini ang nagapakita sa 593% nga saka sang kaso kung ikumparar sang tinalikdan nga tuig sa pareho nga tiyon. 32 naman ka persona ang ginbawian sang kabuhi bangod sa amo nga pamalatian. Apan sa piyak sang padayon nga pagsaka sang kaso, talalupangdo naman ang pagnubos ang bago nga mga kaso halin sang bulan sang Setyembre. Sa karon may yara sang 124 ka bago nga kaso, kag padayon pa nga nagapaayo. Sa piyak sini nagpanugyan ng Iloilo PHO sa publiko kaya hindi dapat magkampante bangod nagapabilin sa gihapon ang pamahog sang balatian. Dapat man o kung ipadayon sa gihapon ang kampanya kontra dengue. Mayara naman sa 29,766 ka dengue cases sa Western Visayas base sa data sa Department of Health Region 6. 77 diri ang napatay. Pinsan naton kung nag-aamat-amat na nubo ang kaso, basi wala na sa may magkalamatay, dali kay sige-sige sa gihapon, wala pa kita nakagwa. No, sa epidemic threshold, wala pa kita nakaluwas. Pag sige pa pag inulan, dako man gyapon ang tsansa nga sige ang transmission sa dengue. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Kapuso sa Negros Occidental, nagabusong pilason. Lapsag sa sunod sing Etchan, patay sa maigaw sa stray bullet sa Cadiz City. Nakatutok Aileen Pedreso. Pasado las 7 sang gabi sang Nobyembre 2, samtang yara sa sulod sang balay sang iya utod, ang 30 anyos nga si Marlies Baha, hinali nga may naglanog na lupok. Mati-unti-un pa, nakita nga naigo sang nagtala nga bala ang tiyan sang biktima. Upod sini ang live-in partner sang natabo ang aksidente sa Cadiz City. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima, apang ang ginabusong nga lapsag, ginbawian sang kabuhi. Accidental siya, ma'am, accidental. Doon siya, ma'am, sa chance na patay ang 8 months old na binabusong. Nagagwa sa investigasyon sang Cadiz City Police nga aksidente nga naglupok ang pusil sang suspect nga si Jonel Lahaw-Lahaw, 25 anyos, abyan sang live-in partner sang biktima kag residente man sa lugar. Ginabanta masobra 7 ka metros lang ang distansya sang suspect sa balay sang uton sang biktima. Kami ng kagalok na nakarasyon niya nga na nagpalupok siya. Pero umigo niya siyang live-in partner siyang victim. Gilayon nga nagsungka ang suspect sa otoridad.
Na-recover ang ginpalupok sini nga kalibre .357 revolver. Ginpasakaan na inisang kaso nga illegal possession of firearms. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedraso. One Western Visayas. Mga kapuso, napabakod sa defending champion nga San Beda Red Lions sa pwesto sini sa Final Four sang NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Ini matapos ginluto sang Red Lions ang EAC General sa hampang nga ginpatigayon sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City sa 30 puntos nga abanse sa score nga 89-59. Nangin best player of the game ng Red Lion nga si Iman Tagle nga nakatigayon sa 20 puntos. Sa second game, magdaog naman ang Mapua Cardinals batok sa Perpetual Altas sa score nga 71-57. Samtang bantayan naman alas 12 buwas sa uto ang engkwentrohan na isang JRU Heavy Bombers kag LPU Pirates. Ini ang pagasundan sang sambuwa sa tunga sang Binil the Blazers kag Letran Knights alas 2:30 sa hapon. Ang hinampang ang malantaw sa Heart of Asia kag sa live streaming sa GMA Sports PH kag NCAA Philippines social media pages. Mapuso na kayo ng parte sang pipe sang ice plant sa bahin sa Barangay Blumentritt, Murcia, kung sa din ginatudlo nagsungaw ang ammonia nga nagresulta sa paglain sa pamatsyag sang pila ka mga residente. Sunod sa punong barangay, nakabalik naman sa ilang mga puluyan ang nag-evacuate ng mga residente. Gingasugdan man sa barangay kag sa management nga mag-abisa sa mga residente pananglitan may himuon nga proseso sa planta. Wala na sang napanimahuan nga kemikal ang mga residente. Ang management man ang nagasto sa pagpabulong sa ila kag naghatag na sang bulig pinansyal sa mga apektado. Ginahulat pa sa barangay ang update halin sa Menro Angot sa environmental compliance sang planta. Gusto ko makita na ila na sa picture ay sa compliance sa para matinasan ako kung hindi pala duwal ang mga ay nakasulat, hindi naman na makita. Demokrasya kag ekonomiya ang nagapanguna nga mga isyu sa mga botante sa US presidential elections. Ini ang ginsabat sang isa sa kada 3 katawo nga ginpamangkot sa ginpatigayon nga exit polls. Nagasunod diri ang abortion kag immigration. Sa exit polls, 73% ang naghambal nga yara sa alang-alang ang demokrasya, samtang 25% naman ang naghambal nga wala sang problema. Wala pa sang gindeklarar nga tagdaog sa eleksyon apang base sa pinakauli nga resulta, nagapakita nga abanse si anay US President Donald Trump sa nakuha nga electoral votes bato kay Vice President Kamala Harris. Madinalagon nga ginlonsar sa National Aeronautics and Space Administration sa Kennedy Space Center ang pinakauna nga wooden satellite sa kalibutan. Ang satellite nga ginatawag LignoSat ang ginhimo sa mga Japanese researcher. Tinutuyo sini nga matakos kung ano kaepektibo ang paggamit sang kahoy sa mga exploration sa bulan kag sa Mars. Target nga magatiner sa orbit ang satellite sa sulod sang 6 ka bulan. Mga kapuso, 49 days na lang, Pasko na sa atong mga kapuso dire sa Western Visayas, kag subong man sa atong mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.